you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. If you ask her, why does she dress that way, all covered up in a world that gives it all away? Proudly she would say, I am a Muslim. Ito pala si brother, si Ustad Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saan yung volume nito, bro? Volumean mo? Volume. Pa rin tayo, nagkita-kita at Wala volume? Okay. Ito ay nagpapatunay lamang kung nagkaisa tayo sa kaisa ni Allah, nagkakaisa tayo sa pag-ayuno. Ito, nagsama-sama tayo para sa pag-celebrate ng Eidul Fitr. Alhamdulillah. So sa mga nakaraan nating mga speakers ay hindi natin naabutan. So inshallah, kung ano man po yung aking ipapaabot, kung nakaabot man sa inyo, sabi nga ng mga ulama, mas mainam na iba-ibang tinig sapagkat kahit nasabi mo na, pag inulit ng isa, minsan umiiba, gumaganda. So alhamdulillah, isa sa wag nating kalimutan mga kapatid, sa mga bagong Muslim o sa mga dati ng Muslim, ay lagi nating tatandaan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o ng Propeta Muhammad sallam, inna ad-dina yusrun, na ang ating pananampalataya o ang ating reliyon ay napakagaan, hindi nagpapahirap sa atin. Kaya kung isang tao pinapahirapan niya ang kanyang sarili sa kanyang nakikita o sa kanyang paniniwala, tunay na siya ay maliligaw. Halimbawa, nakakita ka ng isang bagay na kung saan ay sa inakala mong isa'y mali, binigyan mo kagad ng isang hatol, para mo na rin sinabi ang Islam ay pahirap sa atin at sa kapwa-tao natin o sa mga kapatid natin. So ang Islam, laging dalawa-dalawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay manalangin, laging nandun yung takot at pag-asa. Isipin mo yan, takot, takwa, nandun yung pangamba mo sa iyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, na alam mo, si Allah lamang ang nagpaparusa sa iyo. Tanging si Allah lamang ang nagpaparusa sa sino mang kanyang nais. Wa yu'adibullahu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Pinaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang kanyang nais, at kung sino man ang kanyang nais din na papatawarin. So dalawa-dalawa lagi, hindi automatic sabi haram. Pag sinabing haram, wala nang option, hindi mo muna tinatanong, hindi mo muna inaalam ang isang bagay. Pinapahirapan mo ang Islam sa iyong sarili at sa iyong kapwa-tao. So tayo mga kapatid, ang symbol of oneness and symbol of brotherhood nandito sa pananampalatayang Islam. Kaya kung magtatayo ka pa ng ibang brotherhood maliban sa Islam, delikado ka. Tulad ng sinabi ng mga ating mga speaker. Yan ang pinakamainam ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakamatatakutin sa kanya ay ang inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang pinaka-the best para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong may tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa message mga kapatid ng Eidul Fitr ay yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maniwala. Saan? La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maniwala, at hindi kayo maniniwala hanggat hindi kayo matutong magmahal. Ibig sabihin, bago ka magalit, bago musga ng kapatid mo, pag-isipan mo muna ng 70 times. Doon pa lamang sa unang hakbang, mag-alala ka na. Ito ang kapatiran.
At sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, hal adulukum ala syai'an idha fa'altumuhu tahabbtum. Gusto nyo bang sabihin ko sa inyo ang isang bagay na kung inyong isasagawa, tunay na kayo ay magmamahalan sa bawat isa? Allahu Akbar. So mga kapatid, kung susundin natin itong paalala sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunay na magmamahalan tayo sa bawat isa. Walang Muslim kahit hindi magkakilala. Bakit sinabi niya kung sasabihin niya sa atin magmamahalan tayo? Dahil tanging Muslim lamang kahit hindi magkakakilala, kapag alam mong siya'y Muslim, babatiin mo siya ng ano? Afsus salam bainakum. Kayo ay magbatian ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Dagdagan mo, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dagdagan mo, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pataas ng pataas ang reward. Sa sino mang nagkakamayan, nagbabatian, para itong isang punong kahoy na ang kanyang daon ay nalalaglag pag tayo ay nagbabatian. So yung symbol of brotherhood, laging nangunguna, iniisip mo muna yung kamalian ng kapatid mo, baka may dahilan. Hindi mo kagad iniisip yung kanyang ginawang kasamaan. To protect your brother. So may mga bagay na dapat natin pag-ingatan mga kapatid. Alhamdulillah tayo dito sa Eastern Province, dito lamang nila naisip sa kabilang mga center na tayo ay nagkakaisa, nagsama-sama. So alhamdulillah dapat panatiliin natin to na kung saan, kahit saan ka mapunta, isipin mo yung kapatid mo, batiin mo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At panghuli, sabi ni Propeta Muhammad SAW, bago siya pumanaw, sabi niya, upang hindi kayo mailigaw ng sino man, sabi ni Propeta Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Para sa inyo, sabi niya, para sa inyo, ang aking pamamaraan, iniwan ng Propeta Muhammad SAW bago siya pumanaw. At kung hindi nyo kaya ang kanyang sunna, dali at may mga sunna sa hindi mo nyo pwedeng isagawa, sundin nyo, iniwan ko sa inyo ang sunna, so sundin nyo ang sunna ng mga kulapa, ang mga kasama ng Propeta Muhammad SAW, ang mga sahaba. Ibig sabihin nun, hindi ka lamang doon sa sunna ng Propeta, na atiullah wa atiur Rasul. Dahil may mga sunna ang Propeta Muhammad SAW na hindi mo pwedeng gayahin. May sunna sa natuloy-tuloy na pagkain. Halimbawa yung wisal, na si Propeta Muhammad SAW hindi uminto sa pag-ayuno. Gabi at araw, hindi mo pwedeng gayahin yun. Bagamat sa amin, sunna niya ay susundin natin. Kaya yung sunna ng mga sahaba ang sundin natin. Sa pag-asawa, hanggang 4 lamang. Ang Propeta Muhammad SAW ay mahigit sa siyam o pa hanggang sabi nila 11. So ibig sabihin mga kapatid, sapagkat sila ang mga pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahaba na mga wala na. Ibig sabihin yung mga wala na, yung ating susundan. Ang ating titingnan ang kanilang mga bakas. Hindi yung bakas ng mga nabubuhay pa. Dahil nasa kalagayan pa rin sila ng ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway itong maiksing pensay na ito ay isabuhay natin dahil napakalaga ito kung nais nating manatili ang ating pagmamahalan. At kung gusto mong makapasok sa paraiso, simple lamang. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, Afsus salam bainakum. Magbatian kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustad. Inshallah. Mensahe na naman. Bro, tayo ay tunay na magkapatid sa pananampalatayang Islam. Naalala ko na may isang hadith, isang sahaba. If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. If you ask her, why does she dress that way, all covered up in a world that gives it all away? Proudly she would say, I am a Muslim. دين الإسلام ديني والعرض بغير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان. دين الإسلام ديني والعرض بغير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان. If you
ask me, surely this cannot be. You give your wealth so free, and you say your life is charity. It ain't hard to see, I am a Muslim. If you ask him, why does it hurt so when he sees injustice, even though it's folks he doesn't know? Tears in his eyes, he says, I am a Muslim. دين الإسلام ديني والعظم غير ديني، محمد اللي هديني نور الإيمان. دين الإسلام ديني والعظم غير ديني، محمد اللي هديني نور الإيمان. If you ask her, why doesn't she cry? There's no one by her side. She's the only one that's left behind. Patiently she sighs, I am a Muslim. If you ask him, why does he still pray 5 times a day when so many others have strayed? Smiling he would say, I am a Muslim. دين الإسلام ديني والعظم غير ديني، محمد اللي هديني نور الإيمان. دين الإسلام ديني والعظم غير